Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Miyerkules, December 13, 2023. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. Dalawang araw na tigil pasada, sisimulan bukas ng grupong Piston. Nadadala din na siguro sila yung mga drivers natin, yung mga operators, dahil sila naman po yung nawawala ng kita. MMDA kampante, hindi mapipilay ang transport system. Dagdag singil ng Maynila at Manila Water, sasalubong sa bagong taon. Ang maraming reklamo ngayon, nung pagpasok ng Bear Mart, yung online selling. Online scam na nangungunang modus ngayong Kapaskuhan, publiko pinag-iingat. Hindi siya masyadong mataba, tsaka pure meat. At sa ating Araw-Araw Pasko segment, sulit na hamon para sa Noche Buena. Saan nga ba makabibili? Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. 2 araw na tigil pasada ang kasalukuyang pinaghahandaan ng Metro Manila Development Authority o MMDA. Pero ahensya, kampanteng hindi kayang pilayin ng panibagong pagkilos na ito ang transport system ng Kalakhang, Maynila. May balitang A to Z si Ian Maghanoy. Bukas na magsisimula ang 2 araw na transport strike na ikinasa ng Transport Group na pagkakaisa ng mga samahan ng tsuper at operator nationwide o Piston. Layo ng pagkilos na itong tutulan ang banta ng traditional jeepney phase-out para sa plano ng gobyernong PUV Modernization Program na i-consolidate ng Department of Transportation sa katapusan ng taon. Tinatayang nasa 100,000 mga tsuper sa buong Pilipinas ang idineklara ng Piston na pawang lalahok sa naturang transport strike. Wag naman, wag naman kasi kawawa naman yung mga pasaheros na iba na can afford naman yung mga mag-taxi, mag-grab or yung kasi mas mura sila. Yan oras na talaga, pagod. Uwi ka na late na rin po kasi haba ng pila, antayin niyo pang maubos bago ka makasakay din. Kunting unawa din po kasi talagang pinaglalaban din po namin yung karapatan namin kasi isa pa yung jeep mababa lang talaga ang pamasahe pagdating sa aircon, modern jeep. Mas mataas yung pamasahe dyan. Pero ang MMDA, kampanteng hindi kayang pilayan ng pagkilos na ito ang kabuoang sistema ng pampublikong transportasyon sa Kalakhang, Maynila. Sigurado daw kasi ang ahensyang kaunting mga tsuper lang ang mga lalahok sa transport strike bukas. Nadadala din na siguro sila yung mga drivers natin, yung mga operators, dahil sila naman po yung nawawala ng kita pag nagkakaroon ng strike. At tapos nakikita naman nila na nakaka-responde yung gobyerno. Katulad ng nakagawi ang sistema ng MMDA noong magkasa ang grupong manibela ng sarili nitong transport strike noong November 22 hanggang November 24, ang mga lungsod sa Northern Metro Manila, kabilang na rin ang Parañaque City, ang mga magiging prioridad na aasistihan ng ahensya. Very minimal yung nagiging disruption sa public transport. And itutuloy pa rin po natin yung ganoon pa rin pong response. At sa tingin namin, napipractice kasi namin every time. So, nai-improve din namin shorter response time, mas mabilis na coordination, lalo na sa PNP pag mayroong mga incidents ng harassment. Mahigit 600 na MMDA at LGU vehicles ang gagamitin bukas upang magsakay at magbaba ng mga pasaherong maaapektuhan ng 2 araw na transport strike ng Piston. Hindi rin sususpindihin ng ahensya ang coding para sa patuloy na pagpapaluwag ng daloy ng trapiko, partikular sa EDSA na dinadaanan ng 400,000 plus na mga sasakyan araw-araw. I think dumating na tayo doon sa point na hindi na kayang i-hostage ng mga transport group ang pamahalaan at ang publiko dahil nga natutugunan naman natin yung pangangailangan na-address natin yung epekto ng strike. Una nang sinabi ng Piston na sa pagpasok ng 2024 nito ilulunsad ang sunod nitong transport strike.
Pinaghahandaan din itong questionin ang legalidad ng PUV modernization program sa Korte Suprema. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy. Aprobado na ng Metropolitan Waterworks and Sewerage Systems Regulatory Office o MWSS ang kahilingan ng Manila Water at Maynilad na magtaas ng singil sa tubig sa susunod na taon. Ayon sa Manila Water, nasa 34 pesos mahigit ang dagdag sa mga kumukonsumo ng 10 cubic meters kada buwan. 154 pesos naman sa mga kumukonsumo ng 30 cubic meters. Habang nasa 7 piso naman sa mga customer ng Maynilad. Ayon sa MWSS, ang ginawang pag-aproba ng dagdag singil ay upang bigyang daan ang ginagawang mga proyekto ng dalawang water concessionaire para mabawasan ang epekto ng El Nino sa susunod na taon. Pumutok ang linya ng tubig ng Maynilad Water sa Barangay 412 sa Legarda, Maynila kanina. Ayon kay Barangay Captain Raymond Ramilano, mag-alas 3 ng madaling araw na i-report ang nasirang tubig ng Maynilad sa lugar. Sinasabi rin nito na abot tuhod ang taas ng tubig kaya hindi madaanan ng sasakyan. Kaya naman inabisuhan ng mga estudyante kaninang maga na papasok ng eskwelahan na gumamit muna ng alternatibong ruta. Sa ngayon wala pang binibigay na pahayag ang Maynilad ukol sa nangyari. Hindi na po ito passable for any kinds of vehicle kasi delikado na po. May mga bitak na pong lupa na kalsada. Kasabay ng araw ng panahon ng Kapaskuhan, ang panahon rin ng mga nang-scam. Kaya naman ayon rin yan sa mismong Presidential Anti-Organized Crime Commission na tinukoy ang talamak na pagbebenta ng pre-registered SIM cards na dahilan kung bakit marami pa rin ang nakakapanloko. May balitang A to Z si Ace Cruz. Aminado ang Presidential Anti-Organized Crime Commission na dumarami ang nabibiktima ng online shopping scam ngayong holiday season. Ang maraming reklamo ngayon nung pagpasok ng bear marts, yung online selling. Kasi yung iba, wala nang time mag-shopping. Gaya na lang sa nangyari kay Janet na nabiktima ng hindi lang isa kung hindi 2 beses pa. Buti na lamang anya at concerned ang delivery rider kahit naibalik ang kanyang pera. Pero ang dumating po, sabi po nung rider, mamag mo nga orderin to, scam to, sabi niya gano'n. Sirato, sabi niya. Kaya sabi niya, i-BBO ko na lang to sa ko para hindi niya na mabayaran. Pero sa ikalawang pagkakataon ay natuluyan na siyang naging biktima ng online scam. Bali dalawa, yung isa naman sa Facebook Marketplace, yung mix nut na mga nuts na ayun, nakakuha ko siya ng 899, sabi, buy and take one, pero hindi naman nung dumating isang peraso, tapos lang, yung maliit pa. Hindi siya 500 grams. Paalala ngayon ang ahensya sa publiko, maliit o malaki ang halaga man ang na-scam, dapat magreklamo pa rin sa kapulisan nang sa gayon ay hindi na magpatuloy pa ang ganitong panloloko. Sasabihin nila legit yung mga perfume, di ba? Ikaw naman, 1,000 lang. Tapos bibili ka ng 10 dahil panreregalo mo. As darating sa iyo mga fake pala. Ayon pa kay PAOC si Yusek Gilbert Cruz, isa sa mga kailangang tutukan ngayon ang lantarang pagbebenta ng pre-registered SIM card na madalas ginagamit sa mga panloloko. You can go to your Facebook right now and then you type, puntahan niyo po yung marketplace kung saan makakabili kayo ng mga gamit. And then i-check niyo po doon pre-registered SIM cards. May lalabas po doon. Kaya naman, targetan nilang bigatan ang magiging parusa sa mga nagbebenta nito. Taasan po natin ma'am yung penalties na once na you are in possession of a pre-registered SIM card, tapos na especially na gagamitin mo sa kalokohan, whether it's pogo-related crimes or maybe yung kidnapping. Sa kidnapping po kasi nagagamit yung mga pre-registered SIM cards, and sa mga extortion activities ginagamit mo yan. Dapat higher penalties po yung possession lang po nun. Sa ngayon, payo ng ahensya sa publiko maging mas mapanuri sa mga posibleng scam, habang patuloy nilang babantayan ang kalakaran ng pre-registered SIM at uumpisahan na rin itong paimbestiga sa Senado ni Senadora Grace Poe. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Iginigiit
Iginiit ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Browner Jr. na hindi pa napapanahon na humingi ng tulong ang Pilipinas sa Estados Unidos sa bisa ng Mutual Defense Treaty. Paliwanag ni Browner, hindi sapat na dahilan ang pambobomba ng water cannon ng China kamakailan upang ihain ang Mutual Defense Treaty. Hindi naman kasi kinukonsidera itong armadong pag-atake. Gayunpaman, sang-ayon si Browner na kailangan patuloy na palakasin ang alyansa ng Pinas sa harap ng lumalalang tensyon sa West Philippine Sea. Marami kaming pinag-usapan, and one of those are the steps that we can do together, no? Dahil sila po ay ally natin, in order for us to promote the rules-based international order in the Indo-Pacific region, particularly in the West Philippine Sea. Kaugnay niyan, hinihimok ng dating Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio na ilatag sa International Tribunal ang mga alituntunin ukol sa pangingisda sa Scarborough Shoal na isang common fishing ground para sa Pinas, China at Vietnam. Ayon kay Carpio, paraan ito para hindi maagrabyado ang kabuhayan ng mga mangingisdang Pilipino sa naturang tubigan. Samantala, sa kabila naman ng mga reklamo ng ilan sa ambasador ng China sa Pilipinas dahil sa umano'y kakulangan nito ng pagtugon sa tensyon sa West Philippine Sea, hindi sang-ayon si Carpio na agad itong patalsikin. We cannot be expelling the Chinese ambassador right away. We should expel lower officials in their embassy and calibrate it, escalate it upwards, because it's a very extreme sanction if you expel the ambassador. Then we go to the tribunal to ask the tribunal to fix the ground rules based on our recommendation, because otherwise China will be dictating the terms, and we are at the losing end. Naniniwala ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na makatutulong sa pagtugon sa epekto ng El Nino ang irrigation project sa Nueva Ecija sa inaugurasyon ng Balba-Lungaw Small Reservoir Irrigation Project. Sinabi ng Pangulo na magbibigay ito ng irigasyon sa halos 1,000 ektarya ng kalupaan at magbebenepisyo sa mahigit 500 magsasaka at pamilya. Ang naturang proyekto ay bahagi ng hakbang ng Department of Agriculture at National Irrigation Administration para palakasin ang produksyon ng bigas sa Nueva Ecija. I wish to emphasize that this project will also help address the effects of El Nino. We must be prepared to counter its effects, which may last until the second quarter of 2024. So we remind once again the DA and the NIA to immediately complete the construction of irrigation facilities as well as other supporting structures based on the needs of our farmers. Kumpiyansa si National Economic Development Authority Chief Arsenio Balisacan Jr. na kayang maabot ang target na 6% economic growth ng bansa bago matapos ang taon. Ayon kay Balisacan, lumago ang ekonomiya ng bansa ng 5.5% sa nakalipas na quarter. Naniniwala naman ito na mahihigatan pa ang target na 6% ngayon 2023. Habang sinabi nito na hindi mukhang malabong maabot ang economic growth na 8% sa susunod na taon. I think the fourth quarter is likely to be good as well. But again, if even we miss the 6%, let's say 5.7, 5.8. I mean that's still comparatively at least. Sa iba pang balita, target ng liderato ng Kamara na muling buksan ang debate ukol sa pag-aamyenda ng konstitusyon. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, sa 2024 ay tinitingnan nila ang muling pagbusisi sa economic provisions ng saligang batas. Dagdag ng Speaker, ang pagpasa ng Charter Change o CHACHA ay posibleng maging legasiya ng 19th Congress. Samantala, nagpasalamat naman ang Speaker sa Kongreso sa pagtatapos ng sesyon ngayong taon para sa isang buwan na Christmas break. Next year, our Yuletide break, we will focus our attention on studying and reviewing proposals that deal with the restrictions blocking the entry of foreign capital and investments in the Philippines.
These include deliberations on all proposed measures related to constitutional change. Susunod, mga miyembro ng United Nations General Assembly, sinuportahan nga bang resolusyong nagtutulak sa agarang humanitarian ceasefire sa Gaza? At mamaya, sulit na hamon para sa Noche Buena. Saan nga ba nakabibili? Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Naghihintay pa rin ang sagot ang Korte Suprema sa mga respondents ng mga petisyon laban sa kontrobersyal na confidential fund ng Office of the Vice President at iba pang ahensya. Ayon kay SC Chief Justice Alexander Hismundo, 3 petisyon ang nakahain sa kataas-taasang hukuman, kasama ang 125 million peso confidential fund na naubos ng OVP sa ilalim ni VP Sara Duterte noong 2022. I have not checked with the docket who has filed or there was already a comment filed. Precisely because we are on recess right now. Hihintay natin yung komento nila at pag-aaralan namin. Kung kailangan mag-set ng oral argument, we will do that. Pinatatawag ng Department of Justice ang napatalsik na congressman na si Arnie Teves dahil sa umano'y terrorism financing. Base sa kopya ng supina, pinasasagot si Teves sa naturang reklamo sa preliminary investigation na nakatakda ngayong buwan. Samantala, kusang sumuko ang social media personality na si Jam Magno sa mga personalidad o otoridad sa Butuan City. Bunsod yan ng arrest warrant sa kanya sa reklamong psychological violence. Hindi pa malinaw kung saan nag-ugat ang reklamo pero ayon mismo kay Magno, sumuko siya at nakalabas rin matapos magpiyansa ng 72,000 pesos dahil anya, hindi naman raw siya guilty. Pabor ang karamihan ng miyembro ng United Nations General Assembly sa resolusyong nagtutulak sa agarang humanitarian ceasefire sa Gaza. 153 ang bumoto rito, kasama ang Pilipinas. 23 naman ang nag-abstain habang 10 ang tumutol, kabilang ang Israel at US. Dahil dito, nagpatong pa ng pressure sa Israel na itigil na ang higit 1 buwan ng pag-atake sa Gaza, kung saan mahigit 18,000 na Palestino na ang nasawi, karamihan ay babae at mga bata. Higit 80% naman sa 2.3 na milyong populasyon nito ang na-displace na rin. The result of the vote is as follows: 153 in favor, 10 against, 23 abstentions. Draft Resolution A/ES10/L27 has been adopted. Sa aming pagbabalik sa ating araw-araw Pasko segment, sulit na hamon pang Noche Buena. Gusto mo bang malaman kung saan nakakabili? Manatili nakatuto, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Set na nga para sa pinakaabangang Asia Artist Awards na gaganapin bukas December 14 sa Philippine Arena sa Bulacan. Patunay dyan ang pagdating ng malalaking bituin upang makadalo sa natatanging event. Malaking bagay ito para sa bansa dahil ito ang unang beses na ang Pilipinas ang magiging host ng star-studded ceremony. Ang historic 6-hour show ay naasahan namang lalahukan ng mahigit 50 Asian stars. Queso de bola at hamon, yan ang hindi pwedeng mawala sa hapag ng Paskong Pinoy kahit pa tight ang budget. Kaya't mga ka-A to Z, alamin kung saan nga ba nakakabili ng medyo mura namang Christmas ham. May Balitang A to Z si Ace Cruz.
Higit isang linggo na lang Pasko na, panigurado hindi ka na magkandamayaw sa kaliwat ka ng holiday ganaps mo. Swak sa'yo ang on-the-go food na ito na mabilis lang lutuin, ang special longganisa ng Merlis. Bagamat dekada ng recipe ng kanilang longganisa, mas lumawak daw talaga ang market nito nang simulang ibenta sa fundraising na longganisa sa pagkakaisa. Basically, isa sa mga goal ko, matulungan sila yung mga nawalan ng trabaho ng pandemic, yung mga nahihirapan sa pagkain, ganyan. So kaya longganisa para sa pagkakaisa, nagbebenta kami ng longganisa para lang pantulong sa mga tao. Pambili ng bigas, pambili ng delata, ayun po yung ginagawa namin po. Mula 1,000 packs kada linggo, lumobo raw ang produksyon nila kada araw. Di sunod-sunod na po, di sabi nila mag-resell kami niyan, mag-resell kami ng mga products. Hanggang sa umabot kami na 600 packs a day yung ginagawa namin na longganisa. Yun po yung pinakamadami na nagawa namin. 600 packs na longganisa kada araw po na order. At sa puntong ito, tuturuan tayo ni Ma'am Maika, ang third generation na nakakaalam ng secret recipe ng pinagmamalaki nilang Merlis Longganisa. Ayan. So, ito na yung ating baboy, Ma'am, ano? Yes. So, paano ba yan gagawin? Kuha lang po kayo dito ng karne, tapos itutulak lang natin dyan sa imbuto. Paano mo masasabi, ay, ito, okay itong karne na ito? Ano bang sikreto dyan? Hindi siya masyadong mataba, tsaka pure meat. Yung iba kasing longganisa, sir, ano siya, parang may mga extender. Ah, okay. Yung sa atin po talaga, ano po, pure meat siya. At ngayong holiday season, hindi na lang longganisa ang handog ng Merlis dahil mayroon na rin itong Christmas ham. Dahil gustong ilapit ng Merlis ang kanilang Christmas ham sa masa, bukod sa pure meat, may special offer itong buy one take one. Minsan gusto ko ng masarap na ham sa Pasko or gusto ko makabili ng ham pag Pasko, hindi ko kaya. Kaya naisip ko din baka marami ding mga ganong mga tao na desire din nila na bumili ng mga ganyan. Yung hamon, di ba? Parang sa Pasko laging sikat yan eh. Dapat may ham ka para masabing nagpapasko ka talaga. So ako po, bilang naranasan ko din naman siya, and yung mga kaibigan ko nakakanasan nila yon, nag-decide ako na gumawa ng product po na talagang pasok sa budget po ng mga tao. Matitikman ang ilan sa kanilang produkto sa pamamagitan ng pagbili online o kaya naman sa kanilang food stall sa isang food bazaar sa Pasig City. Hindi man kalakihan ng budget ngayong Pasko, ang mahalaga ay sama-sama nating pagsaluhan ang mga tradisyonal nating handa sa hapag ng Paskong Pilipino at gaya ng nakadikit na tamis sa hamon ay manumbalik din ang tamis ng ngiti ng bawat isa na pasasalamat sa pagpapalang ating natanggap. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari nyo itong ibahagi, sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z, panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ay mula sa playwright at political activist na si George Shaw. Ayon kay Shaw, mag-ingat sa maling kaalaman dahil mas delikado pa ito kaysa sa kamangmangan. At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Tunay ngang mabibilang na lang sa inyong mga daliri. Mahigit pa dahil 12 araw na lang, Pasko na. Ako si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas.